Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 3041 hanggang Kabanata 3050. Kabanata 3041. Pumunta si Hansen sa paanan ng bundok. Itinaas niya ang kamao at naghanda ng suntukin ang Dalesdes, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Ginoong Yang. Ginoo, huwag niyo pong gawin yan. Bago mapisa ang gene egg, napakahina pa nito. Kapag ito'y nabasag, mawawala ng silbi ang gene sa loob. Binawi ni Hansen ang kamao at tiningnan si Ginoong Yang. Paano ko nga ba huhukayan ang gene egg? Napailing si Ginoong Yang, halatang nahihirapan. Sandali lang po, ako na ang maghuhukay. Bagaman mabigat ang loob niya, wala siyang magawa. Isa lamang siyang mister na walang sariling gene race. Kahit may nag-uutos sa kanyang maghanap ng land pulse, bihira siyang pagawin ng ganitong trabaho. Ngunit ngayon, dahil siya ang tagapagsilbi ni Hansen, wala siyang magawa kundi siya mismo ang maghukay. Sa kabila ng lahat, nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang at hindi niya dinala si Hansen sa Ancient Big God Mountain, na puro bato. Doon pa lang, baka mamatay siya sa pagod bago makaalis. Dito kasi, lupa at damo lamang, mas madali itong hukayin. Ilang beses niyang nilaibat ang Dalesdes bago kinuha ang maliit niyang pala. Kumukuha siya ng lupa, sinisinghot, at pati nilalasa gamit ang dila na ikinatawa ni Hansen. Ganon ba talaga kasosyal ang lahat ng misters? Pabirong sabi ni Hansen. Habang hinihingal, sumagot si Ginoong Yang, kahit sino ay pwedeng matutong maghanap ng land pulse. Pero mas madali ito sa mga marurunong gumamit ng gene race. Kami namang mga walang God Spirit blood pulse, kailangang kabisaduhin ito para lang mabuhay. Nais mo bang ako na lang ang maghukay? Tanong ni Hansen, nakikitang pagod na pagod si Ginoong Yang, pawis na pawis at nanginginig. Hindi, Ginoo, sagot niya. Mahina lang ang land pulse dito, kaya hindi ito malalim. Malapit na rin lumabas, konting tiis lang. Tumanggaw si Hansen at tahimik na pinanood siya. Ilang sandali pa, may narinig silang tunog na parang nabasag na salamin, katchok. Nanlaki ang mata ni Ginoong Yang. Imposible, hindi pwedeng nabasag ang gene egg. Dapat kalahating talampakan pa ang layo nito. Nang hilahin niya ang pala, biglang lumabas ang bog zone ng tubig mula sa butas, madilim na kulay ube. Umagos ito paitaas ng ilang talampakan at bumalot sa lupang nahukay. Lalo itong dumami. Nagulat si Ginoong Yang at napaatras. Bukal ng masamang espiritu. Paanong may ganito rito? Sigaw niya. Napaatras siya sa takot at muntik ng matamba, ngunit sinalo siya ni Hansen. Ano ang evil spirit spring? Hindi ba't sabi mo may gene egg rito? Tanong ni Hansen. Namumutla si Ginoong Yang. Umalis na tayo rito. Kapag ipinagpatuloy natin, mamamatay tayo. Bakit naman? Kanina ayos lang, bakit ngayon hindi na? Tanong ni Hansen, kalmado pa rin. Huwag ka nang magtanong. Nagkamali ako sa besa. Akala ko simpleng land pulse, pero isa pala itong bukal ng masamang espiritu. Kapag hindi tayo umalis, baka madamay tayo sa sumpa nito. Teka, sabi ni Hansen, hindi ba kapag may ganitong bukal, malakas ang land pulse? Ibig sabihin, baka mas mataas ang antas ng gene egg na makukuha natin. Tama ka, sagot ni Ginoong Yang, nanginginig. Pero kapag tinamaan ka ng tubig ng masamang espiritu, kapahamakan ang kapalit. Ang gene egg mula rito ay puno ng kasamaan. Kung sino man ang pipilitin na pag-isahin ito sa sarili, maaaring sakupin ng espiritu ang kanyang katawan. Mas malakas ito, mas mapanganib. Nakatingin si Hansen sa dumadaloy na kulay ubing bukal. Naiintindihan ko. Pwede ka nang umuwi, Old Yang. Binitiwan niya si Ginoong Yang at lumapit sa bukal. Nagulat si Ginoong Yang. Ginoo, ano ang balak nyo? Bumalik ka na. Susunod ako, sagot ni Hansen, sabay pulot ng palang itinapon ng matanda. Lumuhad siya at muling naghukay. Ginoo, huwag po. Kapag nadikitan kayo kahit isang patak ng tubig niyan, masama ang mangyayari. Ang dating pinuno ng Ancient God City na hamukay ng ganito ay naging halimaw, nagkaroon ng mga matang kulay ube at pinatay ang lahat. Ngunit ngumiti lang si Hansen. Sige na, mag-ingat ka sa daan. Ako ang bahala rito.
At nagpatuloy siyang maghukay, hindi natatakot kahit sa langit na puno ng God spirits, kaya't lalo pa bang matatakot sa masamang espiritu. Kabanata 3042. Ang lakas ni Hansen ay hindi kayang tapatan ni Ginoong Yang. Kahit sinubukan nitong kontrolin ang kapangyarihan ni Hansen para lamang itong makinang panghukay, mabilis at malakas. Ang maliit na pala ay kumikilos na parang isang trencher, mabilis na nakahuhukay ng kanal habang umaagos palabas ang kulay ubing likido. Kakaiba ang likidong iyon. Hindi alam kung ano ito, ngunit pagkalabas nito sa lupa at bahagyang umagos, agad itong naglalaho at nagiging singaw. Umusok ang paligid ng hukay, ngunit mabilis ding tinangay iyon ng hangin. Si Ginoong Yang ay takot lumapit pero hindi rin makalayo. Nakatayo siya sa di kalayuan, same time na nagdarasal na sana ay walang masamang mangyari kay Hansen. Kung sakaling mamatay si Hansen, tiyak na malaking problema rin ito para sa kanya, wala na siyang proteksyon. Alam niyang hinahanap pa siya ni Peaceful at tiyak na hindi rin siya patatawarin ng pamilya ni Shibo. Anong kasalanan ang nagawa ko sa nakaraang buhay para makasama ko ang ganitong malas na tao? Reklamo ni Ginoong Yang sa sarili, halos maiyak sa inis. Patuloy si Hansen sa paghuhukay at pagpapalabas ng tubig, ngunit hindi pa rin humihinto ang agos ng kulay ubing bukal. Sa halip, lalo pang dumami. Wala siyang magawa kundi lumundag sa mismong bukal upang maghukay pa. Halos mapatigil sa pagkabigla si Ginoong Yang nang makita ito. Gusto niyang mamatay, talagang gusto niyang mamatay, bulong niya, nanginginig. Nang tumayo si Hansen sa loob ng bukal, naramdaman niyang malamig ito, parang pinahiran ng alak. Ngunit mas mabilis pa itong maglaho kaysa alkohol. Kahit patuloy ang pag-agos ng likido, hindi ito umaapaw. Hanggang tuhod lang ang tubig sa hukay. Napansin ni Hansen na hindi pa umaalis si Ginoong Yang at nakamasid lang mula sa malayo. Sumigaw siya. Old Yang, gaano ba kalalim ang gene egg? Kanina kasi sinabi ni Ginoong Yang na mahina pa ang gene egg bago mapisa, kaya nag-aalala siya kung nasira ba ito. Nanginginig ang mata ni Ginoong Yang nang sumagot. Batay sa dati kong pagtatantya, kalahating talampakan na lang sana. Pero kung may evil spirit spring dyan, baka nagkamali ako. Mahirap sukatin ngayon, pero tiyak na hindi lalagpas ng 9 na talampakan. Nang marinig iyon, ibinaon ni Hansen ang pala ng buong lakas. Parang sumabog ang lupa sa tindi ng puwersa niya, at nakagawa siya ng hukay na 9 na talampakan ng lalim. Hindi niya magamit ang Dangshan Aura, kaya hindi niya masilip kung ano ang nasa ilalim. Pero alam niyang tama ang sukat niya. Bigla, sumabog ang Evil Spirit Spring na kasing laki lamang ng braso ng sanggol. Para itong bulkan na pumutok, tumilapon ng 30 talampakan paitaas, at nabasa si Hansen sa kulay ubing likido. ROOOAARRR. Mula sa malayo, nakita ni Ginoong Yang ang pagsabog ng bukal at ang paglitaw ng hugis liwanag ng isang higanteng halimaw, malabo, ngunit malinaw ang nakakatakot nitong anyo. Ang anino ng halimaw ay umatungal, saka naglaho bilang ulap na kulay ube na kumalat sa kalangitan, binabago ang kulay ng gabi. Diyos ko! Yan ay, kakaibang tanawin ng Diyos na palso. Sinaunang halimaw. Sigaw ni Ginoong Yang, sabay upo sa lupa sa takot. Namutla siya't napanganga na parang nakakita ng multo. Nakita rin ni Hansen ang kakaibang tanawin at narinig ang ungol ng halimaw, ngunit hindi niya ito gaanong pinansin. Pagkatapos sumabog ng bukal, tila naubos na ang lahat ng kulay ubing likido. Huminto ang agos, at mabilis na naglaho ang mga patak na naiwan. Sa loob lamang ng ilang segundo, wala nang bakas ng tubig sa lupa, tanging manipis na kulay ubing usok na agad ding naglaho ng tamaan ng araw. Patuloy siyang naghukay ng 3 talampakan pa, at bigla niyang naramdaman na may kakaibang bagay sa ilalim. Napangiti siya, baka nahanap ko na. Ginamit niya ang kamay para hukayin pa, at may nakita siyang itim na bagay na gawa sa metal. Akala niya gene egg, ngunit habang palalim ng palalim, napagtanto niyang hindi ito itlog. Ano to? Bulong ni Hansen, nagtataka. Hindi naman ganito ang itsura ng gene egg, parang poste ito. Ang nahukay niya ay isang itim na metal na haligi, kasing lapad ng mangkok ang tuktok. 3 talampakan na ang nahuhukay niya, pero hindi pa rin matukoy kung gaano ito kalalim. May mga ukit itong simbolo at lengguwaheng hindi niya maintindihan, parang tubo ng bakal na may mga sinaunang sulat. Sumigaw siya, Old Yang, halika rito at tingnan mo ito. Bakit may bakal na tubo sa land pulse? Nang marinig iyon, halos mamilog sa takot si Ginoong Yang. Nanginginig siyang tumakbo palapit at sumilip sa hukay. Ngunit pagtingin niya, namutla siya lalo. Parang nawalan ng kaluluwa, naupo at bumuulong. Wala na, tapos na tayo, malaking gulo to.
Tiningnan siya ni Hansen. Mukhang alam mo kung ano yan. Sabihin mo na. Si Hansen, na likas na mausisa, ay lalong naging interesado. Hindi siya umabot sa ganitong antas kung hindi siya ganon. Napabuntong hininga si Ginoong Yang. Hindi ko akalaing may ganitong bagay dito, kaya pala hindi ko naramdaman ang Evil Spirit Spring. May bagay pala rito na pumipigil sa pulso. Lintik, walang malas na hihigit pa rito. Kung alam ko lang, hindi ko sana sinubukang maghukay ng gin egg dito. Lumamig ang tingin ni Hansen. Old Yang, kung magsasalita ka pa ng ganyan, ipapasok ko tong bakal sa katawan mo. Napatigil si Ginoong Yang, nanginginig. Pasensya na, Ginoo. Nadala lang ako. Ang bakal na yan, isa yang pulse suppression item. Ginagamit yan ng mga makapangyarihan para pigilan ang pagdaloy ng land pulse. Pigilan? Para saan? Tanong ni Hansen, medyo lamambat na ang tono. Sumagot si Ginoong Yang habang buntong hininga. Kapag may masamang gene ray sa ilalim ng land pulse, ginagawan nila ng paraan para hindi ito ipanganak. Dahil hindi nila ito kayang sirain, ginagamit nila ang ganitong bagay para supulan at itago itong magpakailanman. Kabanata 3043. Ibig sabihin ba nito na may napakalakas na gene egg na nakabaon sa ilalim? Masayang masaya si Hansen. Ginamit niya ang dalawang kamay para hawakan ang itim na halijing bakal. Gusto niyang alisin ito upang makita kung anong klaseng gene egg ang pinipigilan nito. Si Hansen ay isang taong nasakop na ang mundo. Hindi na siya interesado sa mga ordinaryong gene egg. Dahil kakaiba ito, hindi niya gustong palampasin. Tungkol sa kung ito man ay mabagsik o hindi, wala siyang pakialam. Napatitig si Mr. Yang sa eksena, halos lumabas ang kaluluwa niya sa takot. Kumaway siya at sumigaw. Huwag niyong gawin, Ginoo. Kapag nabuhay ang gene race na yan, kapahamakan ang aabutin nating lahat. Bago pa matapos magsalita si Mr. Yang, nahila na ni Hansen ang itim na haligi mula sa lupa ng halos isang talampakan. Bagaman mabigat itong tingnan, wala iyon sa lakas ni Hansen. Hinailan niya pa ito, isang talampakan kada hila, hanggang sa tuluyang maalis ang 24 na talampakang mahabang halijing bakal mula sa lupa. Boom! Boom! Pagkaalis ng haligi, yumanig ang buong lugar. Maging ang Ancient God City ay umuga, na para bang lumindol. Pagkatapos ng unang pagyanig, natahimik ang lahat. Napakamot ulo ang mga tao. Diyos ko! Diyos ko! Nanghina si Mr. Yang at napaupo sa lupa. Nakatitig siya kay Hansen na nasa ibaba, nakanganga, hindi makatakbo sa sobrang gulat. Hindi na siya pinansin ni Hansen. Lumapit siya sa butas at sumilip. Nakita niya ang isang kumikislap na lilang liwanag sa kailaliman, parang isang kumikinang na orb sa dilim. Maliit lamang ang kuweba, kaya bahagyang bahagi lamang ng nilalaman nito ang makikita, pero malinaw na iyon ay isang gene egg. May gene egg nga talaga. Tuwa ni Hansen. Nang makumpirma niya ito, sumawsaw agad siya ng kamay. Isang malakas na tunog na, katsa, ang narinig, bumuka ang lupa at lumitaw ang buong itlog. Ang nakita niya ay isang tatlong talampakang laking lilang jade na itlog, may kakaibang mga simbolong nakaukit sa ibabaw. Mr. Yang, paano ko mapapapisa ang gene egg na ito? Bumaba si Hansen at hinaplos ang itlog. Laking gulat niya nang maramdaman ang tibok ng puso sa loob nito. Bumantong hininga si Mr. Yang at sinabi, kung mayroon kang God Spirit Blood Pulse, hawakan mo lang ito. Makikiramdam ito sa puso mo. Kung nanaisin nitong sumunod sa'yo, magpapadala ito ng mensahe. Pero ikaw, Ginoo. Alam na ni Hansen ang ibig sabihin bago pa man ito tapusin ni Mr. Yang. Wala akong God Spirit Blood Pulse, kaya hindi ko ito makokontrol, sabi niya. Tama iyon, sagot ni Mr. Yang. Kung may mas madali sanang paraan, hindi ganoon kahalaga ang God Spirit Blood Pulse. Kung hindi mo ito magagamit, ibalik mo na lang ang pampigil na haligi sa dati nitong pwesto. Tahimik si Hansen sandali bago sumagot. Hindi tama yan. Akala ko pwede kahit sino ang magpalaki ng gene race. Pwede ka namang magpalaki, pero hindi mo ito may pagsasama. Magiging alaga mo lang ito, at kung masama ang ugali ng gene race, mas mabuting tumakbo ka na lang. Ang gene egg na ito ay marahil ang pinakamasama sa lahat. Kapag napisa ito, hindi pa tapos si Mr. Yang nang marinig nila ang katsa, pumutok ang ibabaw ng itlog. Lumaganap ang mga bitek sa kabuuan nito. Tinitigan ni Hansen ang itlog habang nababasag ito. Ilang sandali lang, bumukas ito at lumitaw ang isang maliit na mabalahibong ulo. Lumapit si Hansen at napasinghap. Sa loob ng napakalaking lilang itlog, ang lumabas na nilalang ay kasintangkad lang ng kamao.
Bilog ang katawan nito, mabalahibo, pulang kumikislap ang balahibo, nakapulupot ang buntot, at may matutulis na tainga at pulang mga mata, isang kuting. Hindi dahil sa laki nito siya nagulat, kundi dahil kamukhang kamukha ito ni matandang pusa, old cat. Bagaman mas maliit at mas kaibig-ibig ito, ang mga katangian ay halos pareho, matulis na tainga, buntot na parang sa sorrow, at kakaibang anyo. Meow! Lumabas ang kuting at tumakbo papunta kay Hansen, nanginginig habang umaakyat sa kanyang pantalon. Binuhat ito ni Hansen sa batok at tiningnan. Bagaman mukhang inosente ang mukha nito, may kakaibang pamilyar na pakiramdam, tila si Old Cat talaga. Hindi ito posible, naisip niya. Patay na si Old Cat. Kahit buhay pa siya, hindi siya basta-basta babalik sa pagiging itlog. Tumingin siya kay Mr. Yang at tinanong, Yang, ito ba yung sinasabi mong nakakatakot na gene race? Habang hawak ang kuting, tumalon siya palabas ng hukay. Nakatulala si Mr. Yang, hindi makapaniwala sa nakikita. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina niyang sinabi. Ang kasamaan ng isang gene race ay hindi nasusukat sa itsura. Baka bata pa ito at hindi pa lumalabas ang tunay na anyo. Pero kung pinigilan ito ng pampigil pulse at konektado sa God Pulse, ito'y tiyak na Ancient Evil Beast. Ano ba ang God Pulse, Weird Scene at Ancient Evil Beast? Tanong ni Hansen. Sumagot si Mr. Yang. Ang karaniwang tao ay kilala lamang ang mga antas ng gene race, Harry, Duke, Marquis, Earl, Viscount, at Baron. Ngunit lampas pa riyan, may mas mataas na uri. Kapag ipinanganak ang ganoong gene race, lumilitaw ang God Pulse Weird Scene at isang Ancient Evil Beast. Ayon sa alamat, ito ang palatandaan ng paglitaw ng isang sukdulang masamang xenogeneic. Kabanata 3044. Parang napakalakas pakinggan. Gene race lang ba talaga ito? Inilapag ni Hansen ang maliit na pusa sa tabi niya at tinitigan ito. Maliban sa pagkakahawig nito kay matandang pusa, wala naman itong kakaibang katangian. Binuhat ni Hansen ang kuting, binaliktad ito ng nakaharap pababa, habang tinitigan siya ng pusa gamit ang malalaki at inosenteng mata, parang walang kamuwang-muwang na nilalang. Sa totoo lang, ang mga gene race na may God Pulse Weird Scene ay karaniwang malalakas, paliwanag ni Mr. Yang na may pag-aalinlangan. Ngayon, masyado pa itong bata. Matagal pa bago ito ganap na lumakas. Bagaman sinasabing ito ay isang evil beast, ang itsura nito ay kabaligtaran ng isang nakakatakot na halimaw. Maging si Mr. Yang ay nagsimulang magduda. Karaniwan, kapag isinisilang ang isang evil beast, may pulang alikabok sa paligid at sunod-sunod ang mga sakuna, pero ngayon, wala ni isang palatandaan. Tumingin si Hansen sa maliit na pusa at nagtanong, paano ko ito palalakihin? Pakakainin ko ba ng cat food? Ang isang gene race ay kailangang kumain ng ibang gene egg o gene race para umunlad, mahinahon na sagot ni Mr. Yang. Hindi ito lalaki sa normal na pagkain. Yun ang problema, sabi ni Hansen habang napakamot ulo. Saan ako kukuha ng maraming gene race para ipack-in dito? Nakakainis na nga ang maghukay ng mga gene egg, lalo na kung marami ang kailangan. Alam ni Hansen na mahirap ang daang tatahakin niya. Maliit pa naman ito ngayon. Kahit mga mababang uri ng gene egg o gene race ay sapat na para pakainin at mapa-evolve ito minsan. Pero habang lumalaki, hindi na nito matutunaw ang mga ordinaryong gene race. Kailangang mas mataas ang antas ng mga ipack-in mo bawat pagkakataon, paliwanag ni Mr. Yang. Pagkatapos ay maingat siyang nagtanong, Ginoo, sigurado ka bang aalagaan mo talaga yan? Isa itong evil beast, at wala kang God Spirit Blood Pulse, kaya hindi mo ito mapapasailalim sa kontrata. Kung basta mo lang ito aalagaan, madali ka nitong traidorin. Wala yan. Gusto ko lang ng alagang mapaglilibangan. Hinaplos ni Hansen ang kuting at ngumiti. Tatawagan na lang kitang munting pusa. Hindi magaling si Hansen sa pagbibigay ng pangalan. Dahil kahawig nito si matandang pusa, ang pangalan ay nabagay din. Kaya ang isa ay matandang pusa, at ang bago ay munting pusa, simple at malinaw. Meow! Tila naunawaan ng kuting ang pangalan. Malambing itong umiyo kay Hansen na parang masaya sa ibinigay na pangalan. Yang, hanap tayo ng ilang God Pulse. Maghukay pa tayo ng mga gene egg, sabi ni Hansen. Alam na niyang hindi siya maaaring magsanib sa gene eggs, kaya hindi na siya interesado sa paggamit ng mga iyon, kundi bilang pagkain lamang para kay munting pusa. Sige, tugon ni Mr. Yang na may pag-aalangan. Sa mga nagdaang taon, ewan ko kung bakit, pero dumami ang mga land pulse. Dati bihira ang makitang dalawang gene egg sa isang land pulse. Ngayon, 3 o 4 ang karaniwang nadidiscover. Hindi na mahirap makahanap ng mga mababang uri para sayo.
Kung dati ito nangyari, imposibleng makakuha agad. Lumapit si Hansen sa 24 na talampakang haliging metal at binuhat ito sa balikat parang kahoy lang. Tiyak na may halaga ito, sabi ni Hansen. Baka pwede ko itong ipalit sa mga gene egg. Napatingin si Mr. Yang sa kanya na may kaba. Ang isang suppressed pulse item ay napakahalaga, pero siguradong pag-aari ito ng isang makapangyarihang tao. Kapag nalaman nilang ibinente mo ito, baka lalong madagdagan ang problema mo. Hindi alintana ni Hansen ang babala. Bitbit pa rin niya ang haligi habang naglakad kasabay ni Mr. Yang upang maghanap ng ibang land pulse at mga gene egg. Tulad ng sinabi ni Mr. Yang, madali lang hanapin ang mga ito. Pagkatapos ng humigit kumulang 10 milya, nakarating sila sa isa pang land pulse. Wala namang kakaibang nangyari at agad nilang nahukay ang isang puting itlog na kasinlaki ng kamao. Sinuri ito ni Mr. Yang at sinabi, ito ay isang Baron-class toxic snake egg. Karaniwan lang to, maraming gumagamit niyan sa Ancient God City. Hindi ito pinansin ni Hansen. Inilapit niya ang itlog kay munting pusa at inilagay ito sa harap ng bibig nito. Tuwang-tuwa ang kuting. Dinilaan-dilaan nito ang itlog at paulit-ulit na umiyo, halatang gustong-gusto nito. Maliit lang ang ulo ni munting pusa, pero malaki ang tiyan. Sa isang lunok lang, naubos niya ang itlog at tila hindi man lang lumobo ang tiyan. Sa halip, mukhang gusto pa niyang kumain ulit. Napilitan si Hansen at Mr. Yang na magpatuloy sa paghahanap ng iba pang gene eggs. Ngunit di pa man sila nakakalayo, narinig nila ang mga yabag ng kabayo mula sa likuran. Paglingon nila, may paparating na malaking overbearing bog. Nabigla si Mr. Yang. Hala, si Shibo ba ang nagpadala ng mga tauhan para maghiganti? Hindi si Shibo, sabi ni Hansen habang pinagmamasdan mula sa malayo. Si Peaceful yan, at may kasamang mas batang lalaki. Paglapit ng bog, nakilala nga ni Mr. Yang si Peaceful, apo ng pinuno ng Dragon Song City. Sa tabi niya ay isang gwapong binatang nakaputi, mga 13 o 14 na taong gulang. Tumigil ang bog ilang metro lang mula kay Hansen. Tinitigan siya ng nakaputing lalaki at nagtanong. Peaceful, siya ba yung lalaking pinatay ang overbearing bog gamit lang ang mga kamay niya? Opo, Ginoong White, magalang na sagot ni Peaceful. Nanlaki ang mata ni Mr. Yang. Kung magalang si Peaceful sa binatang ito, siguradong mas mataas pa ang ranggo nito kaysa sa apo ng pinuno. Talaga bang napatay mo ang overbearing bog gamit ang kamay mo lang? Tanong ng binatang nakaputi habang bumababa sa kanyang sakyan. Oo, sagot ni Hansen ng kalmado. Kung ganun, wika ng binata, itinuro ang bog na sinasakyan nila. Papatayin mo ba to gamit din ang kamay mo? Kahit mas bata pa, ang bog na ito ay doble sa laki ng napatay ni Shibo. Wala naman tayong alitan, sabi ni Hansen. Bakit ko papatayin ang bog mo? Hindi ko bog yan, kay Peaceful yan. Gusto ko lang makita kung totoo ngang kaya mong pumatay ng overbearing bog gamit ang kamay mo. Hindi maganda ang itsura ni Peaceful, pero hindi siya kumibo. Halatang takot siya sa binatang nakaputi. Bakit ko naman gustong patunayan yan sa'yo? Ano bang mapapala ko kung papatayin ko yan? Nakakunot noo si Hansen, may kakaibang pakiramdam siya sa taong ito. Ngumiti ng malamig ang binatang nakaputi. Kung mapapatunayan mong kaya mo, gagawin kitang alipin ko. Sinabi niya iyon na parang karangalan pa ang maging alipin niya. Napasinghap si Mr. Yang. Alam niyang delikado na ang sitwasyon. Kilala niya si Hansen. Walang paraan na tatanggapin nito ang ganoong pangungusap. Kabanata 3045. Hindi inaasahan ni Mr. Yang ang naging reaksyon ni Hansen, sa halip na magalit, natawa pa ito. Itinuro ni Hansen ang overbearing bog at tinanong. Mas mahigit, hindi ko kailangang maging alipin mo, pero kung mapatay ko yan, maaari ko bang kunin ang katawan nito? Pagkatapos ay lumingon siya kay Mr. Yang. Mas mahigit, tanda Yang, pwede bang aipakin yan kay Small Cat? Medyo napangiwi si Mr. Yang. Ang paggamit ng King Class Gene Race para aipakin sa isang bagong silang na Gene Race ay sobrang luho, pero posible. Mas mahigit, posible naman, sagot niya, bagaman halatang nagdadalawang isip. Mas mahigit, syempre, maaari mong kunin. Mabilis na sagot ng binatang nakaputi. Si Peaceful ay hindi makatingin ng direkta, halatang hindi siya sang-ayon, ngunit walang lakas ng loob na tumutol. Pinilit siya ng binatang nakaputi. Mas mahigit, Peaceful, utusan mo na ang overbearing bog mo na umatake sa kanya. Gusto kong makita kung kaya niya talagang pumatay gamit ang mga kamao lang. Galit na galit si Peaceful sa loob. Mas mahigit, gamitin mo ang overbearing bog ko bilang pagkain ng pusa mo. Managinip ka. Pero wala siyang nagawa kundi sundin.
Mabilis at malakas ang overbearing bug na iyon, mas malaki, mas mabangis kaysa kay Shibo. Sa isang iglap, lumitaw ito sa harap ni Hansen, bubuksan ang bunganga upang lumunin siya. Ngunit tinaas ni Hansen ang kamao at boom! Diretsyong sumabog ang ulo ng halimaw sa lupa. Tumalsik ang utak nito sa paligid. Patay agad. Halos mabaliw si Peaceful sa nakita. Ang kanyang adult overbearing bug, pinaslang ng isang suntok lang. Pumalakpak ang binatang nakaputi. Mas mahigit, kahanga-hanga. Totoo nga, paano ka naging ganito kalakas? Nilapitan niya si Hansen, tinanong. Mas mahigit, ikaw si Hansen, tama. Ipinanganak ka bang may blood pulse? Anong klase iyon? Inabot pa niya ang kamay upang hipyuan ang mga kalamnan ni Hansen, ngunit biglang lumitaw ang isang anino sa pagitan nila. Mas mahigit, hindi ba sinabi kong huwag ninyo akong sundan? Galit na sabi ng binatang nakaputi sa taong pumihil. Mas mahigit, patawad, Ginoo, sagot ng lalaki habang nakaluhod. Mapanganib siya, mangyaring umiwas ka sa panganib. Mas mahigit, gusto ko lang makipag-usap. Umalis ka, singgal ng binata. Habang nagtatalo sila, binuhat ni Hansen ang bangkay ng overbearing bug. Mas mahigit, kukunin ko na ito, sabi niya at nagsimulang lumakad paalis. Galit na tinulak ng binatang nakaputi ang gwardya. Mas mahigit, Hansen. Sumama ka sa akin at bibigyan kita ng kayamanan. Mas mahigit, bakit mo ako gustong isama? Tanong ni Hansen, hindi man lang lumingon. Mas mahigit, may napakalakas na gene race ang nakatatanda kong kapatid na babae. Lagi niya akong binubugbog. Tulungan mo akong gumanti. Mas mahigit, isa akong tao, hindi gene race, malamig na sagot ni Hansen. Mas mahigit, alam ko, pero walang batas na nagbabawal sa tao na sumali sa arena. Mas mahigit, hindi ako interesado. Mas mahigit, bibigyan kita ng 10 gene eggs, hindi, 20. Tuloy pa rin ang binata. Walang pakialam si Hansen. Patuloy lang sa paglalakad. Hanggang sa nainas na siya, kaya itinuro niya si Peaceful at nagsabi. Mas mahigit, sige, kung gusto mong sumama ako, gawin mo siyang alipin ko. Mas mahigit, anong sinabi mo? Nagliyab sa galit si Peaceful. Ngunit biglang napangiti ang binatang nakaputi. Mas mahigit, totoo ba yan? Tanong nito. Mas mahigit, oo, seryoso ako, sagot ni Hansen na may ngiti. Mas mahigit, Peaceful, gawin mo yan, utos ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Hansen. Mas mahigit, Diyos ko, gaano ka kahangel. Naisip niya, si Peaceful ay lumuhod, nanginginig sa galit at hiya. Mas mahigit, Ginoo, ipagkaloob niyo na lang sa akin ang kamatayan. Maging ang gwardya ay napatingin ng masama sa binatang nakaputi, ngunit nanahimik na lang. Bago pa man makasagot ang binata, biglang sumigaw ang gwardya. Mas mahigit, mag-ingat, Ginoo. Sumabog ang liwanag mula sa katawan ng gwardya, lumitaw ang mga pakpak at sungay niya, ngunit bago siya makagalaw, bumagsak ang kidlat mula sa langit. Tinamaan siya ng direkta at naging abo sa isang iglap. Lumingon si Hansen at nakita ang isang magandang babaeng may puting pakpak na bumababa mula sa ulap, may mga kislap ng kidlat sa paligid. Parang isang anghel ng parusa mula sa langit. Kabanata 3046. Mabilis nakarik ang binatang nakaputi. Agad niyang hinaila si Hansen at nagtago sa likod nito. Plano sana ni Hansen na itapon na lang ang hanggal na anak ng Panginoon ng lupain dahil hindi naman niya ito kakilala. Hindi rin niya alam kung mabuti o masamang tao ito, at ayaw niyang maging panangga para sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang magandang babaeng parang anghel, punit ang espasyo habang bumababa. Hindi siya nag-aksaya ng oras, itinuro niya si Hansen gamit ang mahabang espada, at mula sa langit ay bumagsak ang nakakatakot na kidlat na parang gustong sunugin silang dalawa. Ayaw ni Hansen ng gulo, pero hindi rin siya papayag na apihin. Kaya't sinalubong niya ang bumabagsak na kidlat ng isang kamao. Sumigaw si Peaceful sa tabi nila. Mas mahigit, mag-ingat ka. Pinagsama niya ang sarili niya sa God-class gene race na Big Space Thunder God Eagle. Kaya nitong sirain ang lahat at lumipad ng libo-libong milya. Ngunit huli na. Bago pa matapos magsalita si Peaceful, tinamaan na ng kamao ni Hansen ang kuryente mula sa langit. Boom! Sumabog ang liwanag. Nilipol ni Hansen ang nakakatakot na kidlat. Wala siyang kahit gasgas, at hindi nataman ang binatang nakaputi sa likod niya. Napanganga si Peaceful, hindi makapaniwala. Nilabanan ni Hansen ang Big Space God Thunder gamit lang ang katawan niya, imposible iyon sa paningin niya. Maging ang babaeng parang anghel sa langit ay natigilan, ngunit sandali lang iyon. Muling umindayog ang kanyang espada, at sunod-sunod na bumagsak ang mga kidlat na tila walang katapusan.
Mas mahigit mukhang may magaling pa ring mandirigma sa mundong ito, bulong ni Hansen habang medyo manhid na ang kamao niya. Isa-isang binasag ni Hansen ang mga kidlat gamit ang kanyang mga kamao. Ang kalangitan ay nagliliyab sa apoy ng digmaan, parang ulan ng kidlat at liwanag ng Diyos. Nanigas sa kanilang kinatatayuan sina Mr. Yang at Peaceful. Sa isip ni Mr. Yang, hindi na tao si Hansen. Si Peaceful naman ay nakatitig kay Hansen na para bang hindi totoong nilalang ang nakikita niya. Samantala, sa likod ni Hansen, tuwang-tuwa ang binatang nakaputi. Mas mahigit, Hansen. Di ba gusto mo ng mga alila? Kunin mo na yang magandang babae. Ipagkakaloob ko siya at si Peaceful bilang mga katulong mo. Natawa si Hansen sa narinig. Sa dami ng babae sa mundo, hindi siya kailanman na-addict sa ganoon. At kung gugustuhin niya, kaya naman niyang talunin ang babaeng iyon nang hindi humihingi ng pahintulot sa hanggal na anak ng Panginoon. Mas lalong sumama ang mukha ni Peaceful sa narinig. Kahit sa gitna ng panganib, hanggal pa rin ang lalaking ito. Habang patuloy ang palitan ng mga kidlat, naramdaman ni Hansen na lalong lumalakas ang pressure. Hindi siya makalipad sa mundong iyon, kaya tanging pagtalon lang ang magagawa niya. Sa bawat lundag, mas mabigat ang puwersang pumipigil sa kanya. Tinangka niyang abutin ang babaeng may pakpak, ngunit mabilis itong pumailan lang. Bumagsak si Hansen pabalik sa lupa. Hindi pa man siya tuluyang nakatayo, muli siyang sinugod ng babae. Ang katawan nito ay nagliliyab sa kuryente, at ang bawat paggalaw ay parang palasong kidlat na damadarang sa paligid. Mas mahigit baliw ang babaeng to, naiinis na sabi ni Hansen. Ni hindi man lang nagsalita, basta na lang umatake. Parang kasing hanggal ng anak ng Panginoon ng lupain. Tinamaan si Hansen ng ilang kuryente sa likod. Hindi siya nasaktan, pero hindi rin iyon masarap sa pakiramdam. Napakunot ang noo niya. Kahit pinipigilan ng mundo ang lakas niya, mas malakas pa rin siya kaysa sa babae. Pero dahil hindi siya makalipad, wala siyang magawa kundi magparusa. Sa gitna ng labanan, narinig niya ang mahinang meow mula sa kanyang dibdib. Si Small Cat ay nagliwanag sa pula, at ang enerhiya nito ay damaloy sa katawan ni Hansen. Biglang uminit ang buong katawan ni Hansen, at isang kakaibang puwersa ang umago sa kanyang dugo. Hindi niya napigilan ang pag-ungol. Mas mahigit, meow. Sa sandaling iyon, tumubo sa kanyang ulo ang pulang tenga ng pusa, at sa likod niya ay ang mabungang buntot. Pati mga mata niya ay nagningning ng pulang liwanag, gaya ni Small Cat. Mas mahigit, ginamit niya na ang xenogeneic gene. Sigaw ni Peaceful, nanlalaki ang mga mata. Gusto niyang malaman kung anong uri ng gene race iyon. Hindi makapaniwala si Mr. Yang. Mas mahigit, imposible, hindi ba gene race siya? Bakit siya nagbagong anyo dahil sa gene race din? Ngayon ay tila nagliliyab sa pulang apoy ang mga mata ni Hansen. Nakita iyon ng babaeng may pakpak, at mas naging mabangis ang kidlat niya. Itinaas niya ang espada, at isang dambuhalang ibong kidlat ang lumipad patungo kay Hansen. Pang! Sumiklab ang dalawang pulang sinag mula sa mga mata ni Hansen, at tinupok ang ibong iyon sa isang iglap. Tumagos pa ang liwanag at tinamaan ang katawan ng babae. Sumigaw siya, sugatan, bago tuluyang naglaho sa ulap bilang isang bolt ng kidlat. Nang matapos iyon, unti-unting nawala ang pulang liwanag sa katawan ni Hansen. Muling bumalik sa kanyang dibdib ang red light, at si Small Cat ay muling nabuo, mahina, ngunit buhay. Hinaplos ni Hansen ang kuting at ngumiti. Mas mahigit, magaling. Hindi sayang na kinuha kita. Mas maayos ka pa kaysa sa matandang pusa na yun. Tiningnan niya ang maliit na nilalang at napansin niyang medyo pagod lang ito, kaya't hindi na siya nag-alala. Sa halip, natuwa siya. Mas mahigit, mukhang magagamit ko na rin ang kapangyarihan ng mundong ito. Kabanata 3047. Mahal na prinsipe, patawad po. Nahuli akong iligtas kayo. Nararapat lamang akong mamatay. Isang matinis na tinig, hindi malaman kung lalaki o babae, ang narinig. Bigla, may higit isang dosenang anino ang lumitaw at sabay-sabay na lumuhad sa harap ng binatang nakaputing damit. Ang pinuno ng grupo ay paulit-ulit na humingi ng tawad. Walang silbing mga alipin. Sigaw ng binatang nakaputi, kung hindi ako iniligtas ni Hansen, baka abon na ako ngayon dahil sa babaeng iyon. Mga inutil kayo. Opo, karapat-dapat po kaming parusahan. Hindi nang ahas magsalita pa ang mga nakaluhod, patuloy lang silang yumukod sa lupa. Ano to? Para bang may shooting ng palabas. Bulong ni Hansen na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Alam niyang may sistemang imperyo sa universo, pero hindi niya inasahan na ganito ka-absurdo. Hindi pinansin ng binatang nakaputi ang mga tauhan at lumapit kay Hansen. Hansen, iniligtas mo ako. Bakit hindi ka sumama sa palasyo ko?
Bibigyan kita ng magandang gantimpala. Masigla ang tono niya habang nagsasalita. Pwede bang malaman kung anong kaharian ka galing? Tanong ni Hansen, medyo naguguluhan. Ito ang lupain ng dakilang kaharian ng Qin, at ako ang prinsipe ng korona, pagmamalaki ng binata. Ang apelyido ko ay Qin, at ang pangalan ko ay Bai. Tawagin mo lang akong Qin Bai. Napakunot ang noo ni Hansen. Si Qin Shu, isang napakalakas na tao, tapos may anak na ganito. Mukhang hindi rin pala mapagkakatiwalaan ang mga Jin, lihim niyang naisip. Mahal na prinsipe, sabi ni Hansen, hindi ko na kailangang pumunta sa palasyo. Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, bigyan mo na lang ako ng isang high-class na Jin egg. Napaisip si Qin Bai saglit at biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Gusto mo ng high-class Jin egg? Madali lang yan. May isang sinaunang balon sa palasyo namin na may napakalakas na Jin egg. Halika, ibibigay ko sayo. Bago pa man makasagot si Hansen, biglang nanlaki ang mga mata ng mga nakaluhod. Ang leader ay nagsalita, mahal na prinsipe, hindi maaari. Iyon ang sagradong bagay na pinoprotektahan ng ating kaharian. Kapag nalaman ng hari, magagalit siya. Pagkarinig ng salitang hari, tila biglang natakot si Qin Bai. Binago niya ang tono at sinabi, hindi bale, bibigyan na lang kita ng top-class Jin egg. Salamat sa kabaitan mo, prinsipe, pero may iba akong gagawin, sagot ni Hansen. Hindi ako makakasama. Hindi pa niya alam ang paligid, kaya ayaw niyang lumapit sa palasyo. Kung hindi lang siya pinipigilan ng mundong iyon, hindi siya magpapakumbaba. Gustong-gusto ni Qin Bai na sumama si Hansen, pero nang tumanggi ito, wala siyang nagawa. Habang umaalis, paulit-ulit niyang sinabi, kung mapunta ka sa kabisera, hanapin mo ako. Ipapahanda ko ang pinakamagandang Jin egg para sayo. Nang tuluyan ng umalis si Qin Bai, hindi sumama si Peaceful. Lumapit si Peaceful kay Hansen. Hansen, interesado ka bang makipagkalakalan? Bitbit ni Hansen ang bangkay ng malakas na insekto at naglakad. Anong klaseng kalakalan? Hindi ba kailangan mo ng Jin races at Jin eggs? Tanong ni Peaceful. Alam ko ang isang lugar na pa ng mga iyon. Kung sasama ka at si Ginoong Yang, siguradong may makukuha kayo. Tahimik si Hansen at tumingin kay Mr. Yang. Umubo si Mr. Yang. Binibini Peace, hindi mo naman tinutukoy ang kayamanan ni Haring Qin, di ba? Sa totoo lang, inupahan ako ni Ginoong Meng para hanapin iyon, pero hindi kami nagtagumpay. Naiwan siya roon, at hindi ko alam kung buhay pa siya. Umiling si Peaceful. Hindi iyon. Ang hinahanap ko ay isang nakatagong pulso ng Diyos, Hidden God Pulse. Alam namin ang tinatayang lokasyon, pero kailangan namin ng tulong para matukoy ito. Bibigyan namin kayo ng bahagi sa gantimpala. Isang Hidden God Pulse sa sinaunang bundok ng dakilang Diyos. Gulat ni Mr. Yang. Oo, kumpirma ni Peaceful. Sigurado akong napansin mo nitong nakaraang taon na maraming God Pulse ang lumitaw, at kadalasan, may mga Jin egg doon. Pero itong Hidden God Pulse ay kakaiba, bago pa lang itong lumitaw. Nakikita natin ang enerhiya nito, pero hindi pa ang lokasyon. Kung matutulungan ninyo akong mahanap ito, makakakuha kayo ng magandang bahagi. Naakit si Mr. Yang, pero hindi siya nagpasya agad. Tumingin siya kay Hansen na tila naghihintay ng desisyon. Ano ba ang Hidden God Pulse? Tanong ni Hansen. Ipinaliwanag ni Mr. Yang, ang ordinaryong land pulse ay maaaring magluwal ng 2 o 3 Jin eggs, at marami na iyon. Pero ang Hidden God Pulse ay sinasabing kayang magluwal ng higit sa 100 Jin eggs, minsan higit pa. Para bang may nakatagong minahan ng kayamanan, ganoon ang dating sa kanya. Pagkarinig nito, agad na naging interesado si Hansen. Dahil muli na siyang nakakagamit ng Jin races, gusto niyang malaman pa ang tungkol dito. Bukod pa roon, ramdam niyang pinipigilan ng mundong iyon ang kanyang lakas. Kung makakakuha siya ng mga makapangyarihang Jin race, mas madali niyang malalampasan ang limitasyong iyon. Kung ganoon, 20% lang para sa amin. Medyo mababa yata, sabi ni Hansen habang nakakunot ang noo. Umiling si Peaceful. Hindi ninyo alam, delikado ang Hidden God Pulse. Hindi ito makakaya ng 2 tao lang. May iba pa akong kasamahan. Sa kabuuan, 30% lang ang mapupunta sa akin. Ang 20% ay bahagi na ninyo roon. Yung natitirang 50% sa iba. Hindi alam ni Hansen kung patas ba iyon, kaya tumingin siya kay Mr. Yang. Tumango si Mr. Yang. Delikado talaga. Madalas may mga Jin race na doon mismo lumalaki. Kung matagal nang bukas ang pulse, baka nilamon na nila ang ibang egg, o lumakas na. Magiging mahirap ito. Ngumiti si Hansen. Sige,
20% ayos na. Alam niyang sabik si Mr. Yang at gusto rin niyang sumama. Ayos, tugon ni Peaceful na may ngiti. Sumama na kayo sa kampo namin. Ipapakilala ko sa inyo ang iba pang kasali sa ekspedisyon. Kabanata 3048. Bagaman alam ni Hansen na mahirap makakuha ng bahagi sa gantimpala, isinama pa rin sila ni Peaceful pabalik sa kampo at ipinakilala si Mr. Yang sa kanyang mga kasamahan. Mainit ang pagtanggap ng mga ito kay Mr. Yang. Wala silang reklamo kahit kailangang bawasan ng 20% ang kanilang bahagi bilang kabayaran sa serbisyo niya. Pagbalik nila sa silid, napatawa si Hansen. Matanda, hindi ko akalaing ganito ka pala kasikat. Napangiti si Mr. Yang ng may mapait na tono. Minsan, masama rin ang pagiging kilala. May kaalaman ako sa paghahanap ng mga blood pulse, pero wala akong lakas para ipagtanggol ang sarili ko. Kaya hirap ako sa pangangaso ng mga kayamanan. Kung wala ka, baka hindi ganito kabait si Peaceful sa akin. Sigurado akong mapipilitin lang akong sumama at baka wala pa akong makuhang bahagi. Habang nag-uusap sila, inilabas ni Hansen ang bangkay ng overbearing bog at inihanda ito sa oven para lutuin. Nasa loob sila ng isang maliit na hotel sa Ancient God City. Bawal gumawa ng apoy, kaya oven lang ang gamit nila. Si Small Cat ay nakaupo sa tabi ng oven, nakasilip sa bintana nito habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkaluto ng karne. Tumutulo ang laway ng pusa sa pananabik. Nang maluto na, hinati ni Hansen ang karne sa 3 bahagi. Eto, para sa'yo, alok niya kay Mr. Yang. Umiling ito. Matanda na ako, hindi nakakayanin ng katawan ko ang enerhiya sa laman ng gene race. Kainin mo na lang. Nagtaka si Hansen. Hindi ba kumakain ng gene race meat ang mga mararangal na tao? Sagot ni Mr. Yang, kumakain sila kung kinakailangan, pero hindi madalas. Masama sa katawan ng tao ang labis na enerhiya nito. Mga gene race lang talaga ang nakakayanin iyon. Habang sinasabi ito, lihim siyang tumitig kay Hansen. Kakaiba talaga ang taong ito. Para bang hindi tao. Ang dami niyang nakakain, parang gene race mismo. Pero kung gene race siya, bakit kaya nakakakombina siya sa iba? Habang kumakain, parehong nasiyahan sina Hansen at Small Cat. Kahit maliit ang pusa, nakaubos ito ng halos timbang baka ng karne. Nang matapos, nakahilata ito, nakaunat ang mga paa, at nakapatong ang maliliit na palad sa bilugang tiyan nito, halatang busog na busog. Si Hansen na may kumain pa ng ilang piraso, ngunit napansin niyang walang lumabas na gene announcement. Napabuntong hininga siya at tumigil na. Gusto sanang magsalita ni Mr. Yang pero napansin nilang unti-unting lumiliwanag ang langit sa labas. Lumapit sila sa bintana. Isang lilang sinag ng liwanag ang bumulusok paitaas, tumama sa mga ulap parang halijing nagdurugtong sa langit at lupa. Doon iyon sa Evil Lotus God Temple, ano kayang nangyayari roon? Tanong ni Hansen na nakakunot ang noo habang pinagmamasdan ang tanawin. Matagal na nakatingin si Mr. Yang bago nagsalita. May nakakuha ng kompletong Evil Lotus God Blood Pulse. Hindi ko akalaing may ganoong henyo dito sa Ancient God City. Napatingin si Hansen. Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Mr. Yang. Kadalasan, hindi buo ang blood pulse na nakukuha ng mga tao. Tulad ng nakita natin dati, 2, 3, o 4 na purple lotus lang. Pero ngayon, kumpletong God Spirit blood pulse ang lumitaw. Ibig sabihin, naabot ng taong iyon ang sukdulang talento. Mas madali siyang makakuha ng gene race kaysa sa ordinaryong tao. Iyon ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Napabuntong hininga siya. Napakahirap makipagsabayan sa mga ganoon. Ako nga, ni isang patak ng God Spirit Blood Pulse, hindi pa nakukuha. Pero sila, lagi na lang nakakamit ang gusto nila. Malamang, kukunin siya ng pinuno ng syudad. Ganon ba talaga kahalaga ang God Spirit Blood Pulse? Tanong ni Hansen, litong-lito. Sanay siya sa mundong ang sukatan ay lakas at pagsisikap. Dito, tila ang lahat ay nakabatay sa Blood Pulse. Napakahalaga, malungkot na sagot ni Mr. Yang. Ang isang Lotus na blood pulse ay kayang magpaamo ng Baron class na gene race, pero walang kasiguraduhan. Ang kompletong Lotus pulse, pwedeng magbigay ng pagkakataong makontrol ang King class gene races. Isipin mo, isang batang 10 taong gulang na may ganitong kakayahan. Sa isang iglap, magiging isa siyang top class elite ng Ancient God City. Hindi mo ba yung tatawaging mahalaga? Habang nag-uusap sila, ang lilang sinag ay unti-unting bumuka na parang bulaklak ng lotus sa langit. Ilang minuto itong kumislap bago tuluyang naglaho. Naging interesado muli si Hansen sa mga God Temple.
Kung magtetest ako sa Evil Lotus God Temple, bibigyan din kaya ako ng Evil Lotus God Blood Pulse. Ngunit agad niya itong binaliwala. Napakaraming patakaran ang dapat sundin, at ayaw niyang magmukhang mapangahas. Lalo na ang pagdarasal sa harap ng Evil Lotus God, tiyak, hindi niya gagawin iyon. Maya-maya, ginamit ni Hansen ang computer sa silid. Ang teknolohiya ng mundong iyon ay tila kasing advanced ng mga computer sa universo. Madali niyang ginamit ito upang magsaliksik. Tulad ng sinabi ni Mr. Yang, ang mundong ito ay batay sa blood pulse bilang sukatan ng antas ng isang tao. Sa alinmang kaharian sa 7 kaharian ng universo, ang mga walang God Spirit blood pulse ay itinuturing na pinakamababa sa lipunan, minsan, binibili at ibinebenta tulad ng alipin. Mas marami kang blood pulse, mas mataas ang antas mo. Pero hindi yun ganap na sukatan, kung wala kang malakas na gene race na kasabay, baliwala rin. Ang mga hari ng 7 kaharian ay nagtataglay ng mga Destroyer-class God Spirit Blood Pulse, sila ang mga naghahari sa mundo. Ang nakapagpitoke kay Hansen, nang subukan niyang maghanap sa virtual database, ay walang impormasyon tungkol sa Reboot-class God Temples o God Spirits. Parang walang nakatanggap kailanman ng ganoong klase ng Blood Pulse. Ang Reboot-class na mga God Spirit ay dapat nasa Geno Hall, pero parang wala rito ang ganon. Habang iniisip ito, nakakita siya ng kakaibang function sa virtual community. Isang pagsusulit na sinusukat ang lakas at antas ng isang God Spirit Blood Pulse. Kabanata 3049. Hindi alam ni Hansen kung bakit kailangang sumailalim sa pagsusuri, ngunit simple lang naman ang paraan. Kailangan lang niyang umupo sa isang upuan sa loob ng virtual community. Pagkaupo niya, nagsimulang umikot ang bilog na silid, papabilis ng papabilis ang pag-ikot. Habang umiikot ito, lumilitaw sa mga pader ang mga salita. Kailangang kabisaduhin ng sumasailalim sa pagsusuri ang mga salitang iyon. Kung mas marami siyang maalala, mas makapangyarihan daw ang kanyang God Spirit Blood Pulse. Maging ang mga taong walang God Spirit Blood Pulse ay pwedeng sumubok. Pero kapag nagsimula ng umikot ang silid, hindi nila makikita ni isa man sa mga salita. Dahil virtual test lang naman ito, naisip ni Hansen na wala siyang mawawala kung susubukan. Kaya umupo siya sa upuan sa loob ng virtual room. Pagkaupo niya, bahagyang lumutang ang upuan. Ang kupol na silid ay nagsimulang umikot. Bago pa man ito gumalaw, walang anumang salita sa mga pader. Ngunit nang bumilis ang ikot, nagsimulang lumitaw ang mga kumikislap na teksto. Ang mga salita ay nakasulat sa parehong wika ng universo na pinagmulan ni Hansen. Dahil pamilyar siya rito, madali niyang nakabisado ang lahat. Habang lalo pang bumibilis ang pag-ikot, dumarami rin ang mga salitang lumilitaw. Pero kalmado pa rin si Hansen, madali pa rin niyang naaalala ang lahat. Mas mahigit, medyo kakaiba ang laman ng mga salita, bulong niya. Habang inoobserbahan ang mga ito, napansin niyang parang Geno art, ngunit hindi eksaktong pareho sa mga Geno arts ng dati niyang mundo. Para itong kakaibang sining na tila para lamang sa mga Diyos. Nagpatuloy si Hansen sa pag-aaral at pagkakabisa nito. Naunawaan niyang hindi ito dapat tawaging Geno art, kundi God Spirit art, isang kakayahang tanging may God Spirit Blood Pulse lang ang maaaring matutunan. Habang abala siya sa pagsusuri, sa kabisera ng Big Chin Kingdom, sa loob ng opisina ng God Blood Department, isang matandang lalaki ang nakatingin sa monitor ng isang makina. Siya si Mago Cheng, isa sa mga tagapamahala ng sistema ng Virtual God Spirit Blood Pulse Test. Ang departamentong iyon ay responsable sa pagtatala ng lahat ng God Spirit Blood Pulse sa buong kaharian. Dati, kailangan ng napakaraming tao para gawin iyon, ngunit dahil sa bagong sistema, naging madali na ang trabaho. Tahimik na gabi lang sana iyon, nagtitimpla si Mago Cheng ng tsaa habang nagbabasa ng balita, nang biglang maglabas ng abnormal data ang server. Mula nang may tayo ito 3,000 taon na ang nakalipas, hindi pa kailanman nagkaroon ng ganitong error. Nagulat siya nang makita ang God Spirit Tablet, ang pinakapuso ng sistema, na biglang nagliwanag. Ang mga ukit nitong lumang teksto ay kumislap, at parang nagiging mainit na bakal ang bato. Mas mahigit, ano ito? Bulalas ni Mago Cheng, sabay subok na tumawag ng mga tekniko, ngunit wala siyang signal. Maging ang mga makina sa paligid ay biglang nasunog, may usok at amoy ng nasusunog na kawad. Mabilis niyang pinatay ang kuryente ng buong silid. Unti-unting humina ang liwanag ng tablet, hanggang sa tuluyang bumalik sa dating kulay abong anyo. Pagbalik ng signal, agad niyang tinawagan ang CEO Lee Ching-yun at ang mga tagapamahala ng departamento. Pagdating nila, nagulat ang lahat sa lawak ng pinsala, halos lahat ng kagamitan ay nasira o umuusok pa.
Ipinakita ni Magoo Cheng ang mga datos na nakuha bago magkaaberya, ngunit walang makapaniwala. Inutusan sila ni Lee Qingyun na ayusin ang server at alamin ang dahilan. Pagkalipas ng kalahating araw, muli nilang napaandar ang sistema, ngunit hindi pa rin nila maunawaan ang sanhi ng pagkasira. Ilang araw ng pagsusuri ang lumipas bago natuklasan ng mga teknisyan ang kakaibang bagay. Mas mahigit nang mangyari ang insidente, sabi ng ulat, may malaking datos na dumating mula sa Ancient God City. Ngunit nasira ito, hindi lubos matrace, at hindi matukoy kung saan eksaktong galing. Kabanata 3050. Nakaramdam si Hansen ng kakaiba. Hanggang lumabas ang mga salita sa pagsusuri, hindi pa rin siya nakararanas ng anumang sintomas na nabanggit sa internet. Ayon sa mga naunang sumubok ng pagsusuri, ang mga taong may mahinang God Spirit Blood Pulse ay madalas mahilo, at karamihan sa kanila ay nawawalan pa ng malay. Kahit ang mga maharlika na may ganitong dugo, bihira ang nakatatagal ng higit sa kalahating oras sa pagsusuri. Ngunit si Hansen, higit isang oras na ang lumipas at wala pa rin siyang nararamdamang masama. Nang magsimulang maulit ang mga kumikislap na teksto, biglang bumalot ang dilim sa paligid. Naramdaman niyang itinapon siya palabas ng virtual test room. Mas mahigit, tapos na ba? Tanong ni Hansen sa sarili, medyo nalilito. Wala pa nga akong nakikitang resulta. Sinubukan niyang muling kumonekta sa virtual community, ngunit lumabas sa system na wala na ang server. Ni hindi siya makapasok sa pangunahing website. Mas mahigit, paano nagsara ng ganun lang? Napakahina ng sistemang ito, bulong niya, medyo inis. Gusto pa naman niyang makita ang antas ng kanyang blood pulse, ngunit wala siyang magawa kundi tumingin sa ibang website upang magbasa tungkol sa mundong kinaroroonan niya. Habang nagbabasa, nalaman ni Hansen ang tungkol sa tinatawag na land pulses, isang halo ng agham at misteryo. Maraming teorya, ngunit kakaunti ang malinaw na paliwanag. Wala itong tiyak na formula o loika, at ang pagbabago nito ay nakadepende sa napakaraming salik. Ang pag-unawa rito ay madali, ngunit ang pagiging dalubhasa ay halos imposible. Kailangan ng matinding karanasan at pakiramdam. Dahil dito, karamihan sa mga maharlika ay kumukuha na lang ng mga eksperto upang tulungan silang maunawaan ang land pulse. Medyo nangganyo si Hansen, ngunit matapos ang ilang oras ng pagbabasa, sumakit lang ang kanyang ulo. Para itong leksyon ni Mr. White dati, puro konseptong mahirap ipaliwanag. Kaya tumigil muna siya. Habang naghahanda pa si Peaceful sa paglalakbay nila sa loob ng 2 araw, wala siyang masyadong ginagawa. Inalala na lang niya ang mga salita mula sa pagsusuri. Ang mga iyon ay nagtuturo ng isang kakayahang tinatawag na God Explode Skill o God Spirit Skill. Ayon sa teksto, simple lang ito gamitin, kailangan mo lang ng God Spirit Blood Pulse at isang Gene Race. Kapag pinagsama mo ang lakas mo at ng Gene Race, makakalikha ka ng isang napakalakas na atake, ngunit pagkatapos noon, mamamatay ang Gene Race at magiging abo. Mas mahigit, grabe naman to, bulong ni Hansen. Kada gamit, kailangang magsakripisyo ng buhay. Para lang to sa mayayaman. Wala naman siyang God Spirit Blood Pulse, at ayaw niyang ihandog si Small Cat, kaya hindi na niya ito ginamit. Samantala, sa isang lihim na base na nakatago sa mga asteroid, isang babaeng nakaputi, ang parehong nakalaban ni Hansen dati, ay nagbabalik. Wala na sa kanya ang mga pakpak na parang sa anghel, at kung makita man siya ni Hansen ngayon, hindi niya na ito makikilala. Mas mahigit, leader, sigurado ka ba rito? Tanong ni Sulinger, habang nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Mas mahigit, si Crown Prince Chinbai ay bihirang mag-isa, malamig na sagot ng babae. Noong nakaraan, muntik na natin siyang mapatay. Ayon sa ating impormasyon, gusto pa rin niyang makasama si Hansen sa kabisera. Hindi siya tumigil kahit tinanggihan. Darating ang araw na pupunta si Hansen sa Big Chin Capital, doon natin siya muling sasalubungin. Mas mahigit pero, leader, hindi mo kailangang gawin ito mismo, giit ni Suling. Pwede namang iba ang gumawa. Umiling ang babae. Mas mahigit, si Hansen ay hindi ordinaryo. Kahit ako, hirap harapin siya. Kung ako ngay nahihirapan, lalo na kayo. Ako mismo ang kikilos. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya. Mas mahigit, ginawa mo na ba ang iniutos ko? Mas mahigit, oo, leader, sagot ni Suling. Wala na si Ghost Kill sa mundong ito. Mas mahigit, mabuti. Ipagpatuloy natin ang plano, sagot ng babae, tumango ng may kasiyahan. Kinabukasan, dumating ang araw ng pag-alis. Kasama ni Peaceful sina Hansen at 2 pang bagong kasapi, isang babaeng nakasuot ng itim at may maskarang night ghost, at isang lalaking may makintab na armor.
Ipinakilala ni Peaceful ang babae bilang ghost kill, na malaki raw ang ginastos nila para makuha. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang binatang may armor. Siya si Ouyang Kyushan, mula sa pamilya Ouyang ng Ancient God City. Kamakailan lang ay nakakuha siya ng God Spirit Blood Pulse, at ayon sa balita, nagpakita siya ng kakaibang tanawin, isang Evil Lotus. Magalang siya sa panlabas, ngunit halata kay Hansen ang kaiabangan nito. Tanging si Peaceful lang ang ginagalang niya. Hindi pinansin ni Hansen si Ouyang Kyushan. Mas mahigit kahit may Evil Lotus ka pa, natalo ko na mismo ang Evil Lotus God, bulong niya sa sarili. Umalis ang grupo patungo sa Ancient Big God Mountain. Nang makarating sila sa paanan ng bundok, tinawag ni Peaceful si Misteryang upang kalkulahin ang eksaktong daan. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang ruta ang kanilang ginamit, hindi ang daang dinaanan ni Hansen noon. Nakahinga ng maluwag si Misteryang. Mas mahigit buti na lang, sabi niya sa sarili, hindi pala kayamanan ni King Chin ang hanap nila. Habang umaakyat sila, narinig nila ang nakapanindig balahibong iyak parang halong sigaw ng sanggol at alulong ng pusa. Mas mahigit mag-ingat kayo, paalala ni Peaceful. Ang bundok na ito ay tahanan ng mga gene race na napisa mula sa landfalls. Walang nakakaalam kung gaano karami ang mga halimaw dito.